Ito ay isang feudal na inang gagamba. Ngunit ngayon kami ay inaatake. Palikpik ng squad pagtatanggol ng kalasag ng halimaw, mabilis na nabasag ang mga mata nito, ginagawa nitong mas kapana-panabik ang kagubatan. Mabilis na himukin ang kanyang mga bender na pataasin ang kanilang pagganap, umaatake ngayon sa isang 4 na puntos na berdeng mantes. Alam ko kung paano maging isang itim na anino. Kapag nasira ang depensa, gumamit ng 2 matutulis na braso. Mabangis na laslas sa isang mata ng inang gagamba. Ngayon ang inang gagamba ay hindi na pinoprotektahan ang isang mata. Biglang may dilaw na ilaw. Sa susunod na sandali, sunod-sunod na iyak na nakatali sa tay ang umaalingaw sa loob kuweba sa mahabang panahon. Masyadong close ang maraming tao. Lumuhad ka, nakabusangot muli ang 2 tenga na sumisigaw sa sakit, sariwang dugo na lumalabas sa mata, ilong, tenga. Niyakap din ni Lam na nakatayo sa likod ng hukbo ang kanyang ulo. Ang ama na nagsabi ang inang gagamba na ito ay walang kakayahan sa pakikipaglaban. Ngunit nang muli niyang tingnan ang inang gagamba, pagkatapos ay umikot ang mga mata. At ang paanan ng inang gagamba mayroong hindi kumpletong halo. Ay dahan-daang lumingon nang makita niya ito, tumalon ang leon sa likod ng salagubang. 4 na winged horse para makatakas ito, ang tunay na halimaw, ang pinuno sa ebolusyon. Malinaw na ang halimaw na ito ay nasa ebolusyon. Nag-ambala na namin. Ito ay hindi isang bagay na maaari nating harapin. Tumakbo sa labas ng Black Forest. 2 lalaki na kumakatawan sa gobyerno. Pinag-uusapan ko ang aksyon na ito ngayon. Ngayon ay isang asul na figura ang nagmula sa itaas. Nagulat ang kinatawan ng gobyerno. Nakumpleto mo ang gawain ng napakabilis. Ngunit ang hitsura sa mukha ng militar seryoso na naman, nakita ko na lang siyang nakakunot ang noo. At pagkatapos ay tila isang bagay. Biglang umindayog ang braso. Ang buong militar ay handang lumaban. Sa oras na ito, iligtas ang Lam na nakasakay sa likod ng 4 na pakpak na mantes. Bilisan mo, sumigaw, huwag sumabog. Ito ang aking lalaki. Pagkalapag sa lupa, ang 2 paa ng kagubatan ay nanginginig na parang araro at lumuhad sa lupa. Humihingal ng matagal. Sumugod ang kinatawan ng gobyerno, itanong kung saan nagpunta ang iba. Iligtas ang ginseng lin, sa halip ay hinawakan ang kurbata ng lalaki, sampal na parang tubig. Ipinadala kami ng iyong gobyerno upang basagin sa lupa. Kamatayan, gagambayan. Aakyat na ako sa ranggo ng Panginoon. Magkahawak kamay ang matataas na hukbo para iligtas ang ginseng, mangyaring huwag matuwa. Sabihin sa amin kung ano ang nangyayari doon. Ngayon na iligtas ang bagong Samlam ay ibinagsak ang kurbata ng lalaki na sira, sabi ng malalim na boses. Noong ginalugad namin ang kuweba, pagkatapos ay nakilala ko ang umuusbong na inang gagamba. Dahil sa pagkakaiba ng kapangyarihan, maaari lamang tayong patayin ng unilaterally upang makumpleto ang gawain. Mayroon kaming pinakamakapangyarihang hayop. Nakabaon lahat sa loob. Hindi ko alam kung ilan ang subordinate. Makakalabas itong kabayaran at ang 7 sanhi nito ay isang astronomical na numero. Mataas na gusali sa panig ng militar, lumingon at tumingin sa kanila. Isang inang gagamba, mahinang lakas sa pakikipaglaban. Narito ang pananaliksik mula sa lab. Ang iyong gobyerno, saw, tahimik ang mga kinatawan ng gobyerno. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko tungkol sa call. Pagkatapos sa di kalayuan, may nakita akong lalaking may minor injuries. Unti-unting nauubusan. Mataas na pagtaas, tumakbo siya para tanungin kung nasaan ang hari ng gagamba. Ngunit ang lalaki, hindi ko alam kung anong nangyayari. Ipinahayag pagkatapos ng pagpapakal at maswerte akong nakalabas. Makalipas ang ilang oras, marami ring mga taong may minor injuries ang naubusan. Ngunit ang sakripisyo ay hindi maliit na bilang. Tumingin sa kanyang mga nasasakupan at sabihin kung alam ng maaga. Ang Spider King na ito ay umuunlad sa Lord level. Hindi ko papasukin ang kakaunting tao. Kung maibabalik mo ito sa militar, alagaan mo ito. Natiyak na gagawin ang kapangyarihan ng distrito ng militar. Lubos naming pinahusay, ngunit ang galit na iyon ay nakakaligtaan lamang ang punto. Ngayon na ang Spider King ay nag-evolve ng 7 kabiguan. Wala itong anumang halaga.
Ang iba sa atin ay hindi na kailangang mag-alala. Ang isang bundok ay hindi maaaring dalawang tigre. Hinding-hindi siya mapapatawad ng Dark Lord. Sa gilid ng school, ang likod na kalahati ng katawan. Parang higanteng palakol. Agad niyang pinutol ang kahoy sa harapan niya. Out sa mga piraso hinaplos ni Kaubang ang ulo ng prinsipe at nahulog sa pagmumuni-muni ang kapaligiran ng ligaw na pangangaso ay lumalala at lumalala. Huling beses ginagampanan lang ni Salmon ang tungkulin ng gobyerno. Minsan ay hindi siya pinalad na makipagsagupaan sa dalawang Panginoon. Nakalahating halimaw sa antas ng Panginoon pagsusulit ang katawan ng isang normal na antas ng halimaw ay karaniwang hindi sulit ang grado. Ito ay nagkakahalaga lamang ng pera ng A-Bobo. Kailangan mong mabilis na i-upgrade ang dalawang santo na ito. Sa antas ng pamumuno tulad na sa isang ligaw na kapaligiran sa pangangaso. Hindi lang mas madali, dagdag pa ang kanyang reputasyon sa larangan ng pagtuturo malayo rin ang mga hayop. Sa panahong ito pupunta ako sa kabisera para kunin ang aking sertipiko. Senior guro ng hayop isang pangunahing sub-batay lamang sa rutang ito ng pang-adulto hindi titigil sa paglakas. Sa harap ng tanga na nag-evolve sa level 14 araw-araw, kinakain ang nyebe sa bahay. Araw-araw lang ako makakaupo. Nakaharap sa harap ng refrigerator ang aking anak na lalaki ay dumaan sa isang panahon ng pagsasanay. Umabot din siya sa level 13, sa ngayon, pinuputol mo ang iyong isip. Dear Kaubang, ito ang sikretong sinabi ko noon. Kung saan ang masigasig na pagsasanay ng mga bender ng uri ng pagtatanggol na buod ko. Mataas sa pamamagitan ng pag-ikot sa bawat pahina kung pinili mong bumuo ng isang grupo. Kaya kailangan kong i-target ang ilan sa mga katangian ng item. Set up ka para itakda ang diskarte ng matapos kong basahin ang libro, inihayag mo ang iyong malalim na ngiti. Ginagawa nitong kinakailangan. Ang iyong buong katawan ay hindi komportable. Nag-aaral ka ng high degree sa high degree bilisan mo at ipakpak mo ang iyong mga balik at iset up ka ito ay wala. Naramdaman ko na lang na napakaseryoso ng librong ito. Hindi nagtagal gumagalaw ang campus sa boses ng guro, anyayahan ang lahat ng mga mag-aaral na magtipon sa radyo. Pansamantala naming sinuspinde ang libreng pagsasanay ngayon. Makalipas ang 10 minuto ang hukbo ay nakatayo sa podium na opisyal na nagpapahayag tapos na ang training phase 1. Ngunit bago natin simulan ang ikalawang yugto, kailangan mo munang i-publish ang listahan. Pagkatapos marami sa mga estudyante ang nasa listahan. Agad na humantong sa mga mag-aaral sa ibaba hindi nasisiyahan ang buong stadium ay naging mala-market na awayan. Galit ang hukbo. Wala akong ideya kung ano ang iyong ginagawa nitong mga nakaraang linggo. Nakita namin ang isa ng malinaw. Ikaw ba mismo ay tamad? Sa puso mo kilala mo ang sarili mo. Isang tao sa oras. Retraining sa paglalaro ng telepono natutulog ang mga tao sa training ground. Kung kahit ang pinakapangunahing pagsasanay ay tamad kaya ano ang ibig sabihin ng patuloy na pagsasanay? Dahil ang susunod na alon yugto ng pagsasanay dalawang ay kailangang magsagawa ng isang tunay na labanan. Kung gagamit ka pa ng ugali, hindi ito focus na haharapin kaya huwag mong sabihing may problema. Hanggang doon ang iyong mga hayop ay maaari ring mawalan ng buhay. Makinig ka dito, sinigawan lang ako ng mga estudyante. Natahimik agad. Pero clown pa rin siya. May tiwala na hindi madali. Ang teddy dog ko pa rin ang pinakamalakas. Talagang maaalis ko ang mga halimaw na ito. Sabi ng isa pang binata, ang iyong teddy dog ay mukhang tinatakot niya ang mga tao. Kung pupunta ka talaga sa laro, natatakot akong matakot akong umihi sa pantalon ko. Gustong lumaban kailangan pa natin ang ating yellow-tailed Scorpion King. Matagal nang dumating ang hayop na ito. Nagmumura kayong dalawa na parang mga palengke. Kaubang at ang layunin niya nakatayo doon din tagtuyot salita idineklara ng guro ang ikalawang yugto ng mga tuntunin sa pagsasanay. 5 tao sa isang grupo. Bawat bagong grupo ay pangungunahan ng isang guro, hindi ko patapos. 2 clown character ay lumipat sa harap ng Kaubang humanap ng ibang team.
Siya ay isang kasama ng paaralan ni Uncle Cow. Ngayon hindi alam ng guro kung saan siya nanggaling. Tumingin siya kay Cowbang at patuloy na ikinakaway ang kanyang kamay. Kumusta? Ang aking kaibigan sa high school ay ang guro. Opisyal na ipinakilala ng kaunti, ikaw si Zhang Ring by Teacher Real Combat Team, ikaw na ang bahala. Narito kung sino ang nagboluntaryong maging unang sumubok. Ngunit sa likod niya ay isang higanteng hawla na bakal. Isang bakal na baboy steel mane, ito ay tulad ng isang maliit na bayan. Ay galit na binubugbog ang bakal na hawla ng hindi napapagod. Baboy bakal mane grade 9 bakal normal na kalidad, hindi gaanong katayuan ng pinsala, nagsalita lang kayong dalawa ng malakas. Natakot agad akong umihi sa pantalon ko. Huwag tumigil sa paghiling sa guro na baguhin ang halimaw. Tinuro ng guro ang medyo payat. Hina body, kaya gusto mong palitan itong SAW level 10 na walang buhok na hina elite na kalidad, katamtamang katayuan ng pinsala, mataas na pagbabantay sa pamamagitan ng pagsusuri sa katahimikan. This bloodless hina in terms of its temperament, ito ay talagang medyo mahina. Ngunit ito pa rin ang quintessential na kalidad. Ito ay mas lumalaban kaysa sa mga ligaw na baboy. Kung kailangan mong magdusa, excited na mabaliw, ang puwersa ng pag-atake ay magiging mas mataas. Kumpara sa mga baboy ramo, para hindi hayaang magpalit ng halimaw ang guro, nagboluntaryo muna si Cowbang. Kung walang AI, hamanin muna kita. Pagkatapos mong maging handa, dumagundong ang hawla ng isang oras at saka bumukas. Ang bakal na dragon na baboy na ito ay galit na. Bumagsak sa bakal na kulungan, humihinga na parang higanteng tangke. Nagmamadali akong pumasok sa Cowbang, mataas na ibabaw, walang pagkawalan ng kulay, magsalita ng malamig, Panginoon. Pagkatapos ay lumipat siya sa fighting form. Tumataas agad ang volume sabay-sabay. Dumating ang bakal sa harap ng prinsipe. At pakilyusin ang matutulis na kuko ng higanti para umatake, pagkatapos ay humiga sa kanyang likod. Biglang tumalikod ang Panginoon. At pagkatapos ay tumalon ang katawan sa hangin. Susunod, buksan ang iyong bibig ng malawak, upang ipakita ang matatalas na mapuputing ngipin, isang kagat sa likod ng ulo ng baboy. Ang masakit na balahibo ng bakal ay lalong nagpapabaliw sa bakal na baboy. Nakita ko na lang itong patuloy na sumisigaw at umiiyak. At sa wakas, pagkatapos ng kaunting panganib, muli. Pumunta ang bata at binigyan siya ng headbutt. Sa oras na ito ang prinsipe ay patay na. Nakahiga sa lupa na nanginginig na walang katapusan, halatang medyo nahihilo. Parang hindi ako makatayo. 2 tao sa iisang team. Nagsimula na rin akong makaramdam ng kaba. Akala ko ang halimaw ni Cowbang ay nahulog sa isang dehado, pero maaga pa lang nakita ko na lahat. Sa ibabaw, nakikita ko na ikaw ay dehado. Ngunit sa totoo lang, nakontrol namin ang sitwasyon sa lalong madaling panahon. Sa mata ni Cowbang, katayuan ng baboy na bakal mane steel ay hindi tumigil sa pag-unlad mula sa mahinang estado ng pinsala, kondisyon ng menor de edad na pinsala kasabay ng pag-atake. Ang lason ay na-injected katawan ng baboy bakal mane bakal, mas matindi ang atake nito. Mas mabilis ang lason ay sa oras na ito ay nagsisimula ng maubos ang kanyang mga paa. Tumayo ng husto. Hindi nagtagal, ito ay paralisado sa lupa at mawawalan ng kakayahan. Para siyang matandang may lakas. Ang eksenang ito ay talagang nakakabaliw. Pagkatapos ng lahat, ano ang nangyari? Clear look baboy bakal mane ang mananaig, ngayon lang ito ipinaliwanag ng clandestine teacher. Ang maputlang mukha ng baboy na bakal mane steel, halatang nalasan ito. Malakas ang toxicity sa alupihan ko. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay napakaganda din ng pagsasanay. Ngunit umaasa ako na gagawin mo itong hindi gaanong nakakalason. Kung hindi sa husay sa pakikipaglaban, napakahirap mag-upgrade. Kapag nakatagpo ka ng isang kaaway na immune sa lason, mawawalan ka ng 7 hanggang 80% ng iyong fighting power. Mataas na bang nang marinig niya ang mga tagubilin, kinain niya ang pagkain. Bilang gantimpala, nakita rin iyon ng guro. Ang alupihan na ito ay malapit ng maging aso. Pagkatapos ay sinabi ng guro sa lahat,
Pig iron main steel parts ay maaaring magpatuloy sa pakikipaglaban sino ang susunod. Nakita ng binata na gumamit ng lason si Kaubang para manalo. Sa tingin ko ito ang aking yellow-tailed scorpion. Maaari ka ring lumahok sa ikalawang round na ito. Na ang bakal na baboy na si Kia ay humihinga ng husto ngayon ay napipilitan silang makipagkompetensya. Matapos dumaan sa isang pahirap na labanan sa wakas ay nagkaroon ng mainit na mukha ang baboy. Masakit umalis. Ang mundo ay bata pa sa hitsura ng isang binata. Ang kanyang pangalan ay King Scorpion. Ang manalo ay kasing dali ng pagkain ng candy. Pero ilang segundo na akong hindi naghanap. Pagkatapos ay may natuklasan kang mali. Ang iyong dilaw na buntot na alakdan ay nakahiga sa lupa na kumikibot-kibot. Ang bibig ay patuloy na nagsusuka ng puting bula, mag-isip sandali at manghula. Maaaring nalasan ang iyong alakdan. Pupunta lang ako ng konti ngayon. Ang iyong hula ay napakatumpak. Ito ay dahil sa toxicity ng iyong baluktot. Parin ang katawan ng baboy bakal main bakal nagkataon lang kapag kinagat muli ng alakdan mo ang baboy. At hindi ito makamandag na pag-atake. Maaari itong maiwasan ang pagkalason ng iba pang mga halimaw. Naunawaan ng binata ang halos kalahati nito. Para sabihin yan, ito ay nilalason ng aking sarili na nagiging sanhi ng saw. Nagsimulang manlibak ang taong grasa. Ano pa ang pinagtawanan ng yellow-tailed Scorpion King? Itinuro ng binata ang malayo at sinabing, pinagtatawanan mo ako. Tingnan mo ang iyong hayop. Ngayon ang tatlong buntot ng aso ay gustong tumakbo. Sa katawan ng baboy bakal main para medyo magalit, hinawakan ng matabang lalaki ang buntot ng aso. Hindi pwede yun. Hindi ito mahawakan. Nakaramdam ng sobrang pagod si Truong Nunbok, huminga ako ng malalim. Ang grupong ito ay hindi madaling pamahalaan hanggang hitang gabi. Isang gutom na tulala ang marahang bumukas sa pinto ng refrigerator. Nakita sa loob na blanco, pagkatapos ay isara ito ng mabilis. Pagkatapos ay dahan-daang bumunot muli. Totoong nakakasakit ng tao ang skill moves. Tila kung iisipin nito, lumalabas ang pagkain. Sa sandaling ito ay tumunog ang telepono sa mesa. Pagkatapos buhatin ang makina, bumalik sa tunog ng sistema. Kagalang-galang na gumagamit ang iyong misyon ay idineklara sa Asosasyon ng Pangangaso. No 01, ba, 4, 8, 7, 2 isang gawain na natapos mga item sa gawain batay sa tinukoy na oras, malapit na itong makarating sa lokasyon ng pick-up. Mangyaring bigyang pansin upang suriin at tanggapin. Hindi na ako makapaghintay na isuot ang sapatos ko. Sa wakas ay dumating na ang mga paninda. Kung patuloy kang kapos sa mga kalakal na tulad nito, kailangan kong tumulong. Ang isang hanggal ay nagbabago sa isa pang evolusyonaryong landas. Sa lokasyon ng pick-up delivery robot, dalawang hinahawakan ang isang karton ng papel, dahan-daang gumagalaw. Ngunit sa isang tagong sulok sumama ang mga tulisan sa delivery robot. Mula sa warehouse follow-up hanggang sa delivery site, mga tao maglakas loob na gumastos ng malaking halaga para makabili ng mga dahon ng snow pine. Yayaman ka sa bahay. Ito ay magiging isang malaking hit ngayong gabi. The Blonde Juniors, sabi ng lahat ng 5 dakilang higanti CA, ginagawa namin iyon. Hindi naman talaga masakit. Ngayon ang asul na buhok na junior ay nakakabit sa iyo. Anong kinakatakutan mo? Ito ay isang mundo ng malalaking isda na lumulunok ng maliliit na isda. Huwag ka lang mahuli. Tumango ang CA. Tama ang kapatid mo. At hindi na natin kailangang kumilos ngayon. Kailangan mong pag-aralan ang lupain. Matapos maunawaan ang sitwasyon, kumilos. Hindi nagtagal ay hating gabi na 3 tao ang pumasok sa gate ng bahay, hindi man lang tumitigil. Ang kapitbahayan na ito ay mas masahol pa sa aking kapitbahayan. Sigurado akong binili niya ang Salabak Pine. Iniisip ni CA hangga't maaari. Nakatira sa isang simpleng slum na tulad nito. Siguradong walang ra. Marahil ay kumita siya ng masama kamakailan. Kumikislap na mga mata. 3 tao ang dumating sa pintuan ng bahay ni Kaubang. Magiliw na mga kamay at paa, sinusubukang sirain ang lock ng pinto ngayon na.
Biglang bumukas ang pinto ng tapat ng kwarto, nagniningas na katawan lumabas ang isang babaeng Amerikano na nakasuot ng sexing pantulog. Ano ang ginagawa mo doon sa hating gabi kapag hindi ka natutulog? Dalawang tao ang nagmamadaling magtakip dahil pinipili ng malaking CA ang lock para maghanap ng dahilan ng basta-basta masyadong madilim ang hallway para mabuksan. Hindi na nagtatanong ang daan. Kunwaring humihikab at isinara ang pinto. Biglang may umabot na braso. Isara ang pinto, malaking pangalan CA na may bulgar ng ngiti. Medyo nauuhaw ang ating kagandahan, maaari mo kaming papasukin para uminom. Hindi lang nakikita ang ngiti sa kalsada nang makita niyang kumagat ang isda, sabi niya. Bakit hindi ka makapasok? Akala nyo nagtagumpay kayong dalawa. Binuksan pa nila ang kanilang mga mata sa isa't isa. 3 tao ang pumasok sa bahay. Kumaway ang malaking lalaki sa lalaking asul ang buhok. Naiintindihan ng lalaking may asul na buhok sa kanyang puso. Tumalikod at isara ang pinto. Pagkatapos ng kalsada ay nakarinig ng tunog, magkunwaring nagtatanong. Bakit nyo isinasara ang pinto? Big name CA, magaspang gasgas kamay hating gabi na ganito. Mag-iingay kaming 4 sa paligid. Tumawa sa kalsada, huwag mag-alala. Ang pader na ito ay gawa sa sound insulation. Kahit sumayaw kami sa floor music, hindi ito gumagawa ng anumang ingay sa mga kapitbahay. Katatapos lang ng mga salita, nakatakip ang mukha ng 3 tao. Parang may mali, pero huli na ngayon sa likod ng kalsada. Isang higanteng bulaklak na tuko na transparent, unti-unti nang gumagapang ang hidden escape mula sa itaas pader pababa. Sinamantala ng lalaki ang pagkakataong bunutin ang kutsilyo sa tagiliran nila. Gumawa ng ilang hakbang patungo sa kalsada. Huwag dito magpanggap na demonyo. Ito ang sandali na ang maliit na kutsilyo ay inihagis sa lugar. Ang kanang kamay ng kalsada. Ito ay isang pulang ilaw. Pakang at ang malaking CA ay nakaupo sa lupa, hawakan ng mahigpit ang nasugatan na kamay, ay sumisigaw. Nagulat din ang 2 lalaki. Inutusan ng blonde ang makamandag na hedgehog sa kanyang kamay. Tulungan mo ang CA. Nakita ko lang ang makamandag na hedgehog. Tumalon sandali, susunod biglang napakulot ng malaking dila. At pagkatapos ay nilalamon ito ng multo ng tuko. Hindi ako makapaniwala na wala pang 3 segundo. Naging pagkain ng iba. Hinahaplos ng asukal ang ulo nito. Bakit kumakain ka na naman ng junk food? Ngunit sa isang sandali ng pagkagambala, isang serye ng mga bala. Shoot sa kalsada, 1 oras siyang tumawa. Magandang trabaho, Bullet Rat. Mabahong babae. Tingnan natin kung basi ka pa rin. Ngunit hindi niya ito nakuha sa loob ng 3 segundo. Ay natuklasan muli. Hindi naman nasaktan ang babaeng ito. Ang mga damit lang ang napunit. Bakit hindi ka nasaktan? Ang daan na may kakaibang ngiti. Kahit sabihin ko sa'yo ang sagot, hindi ka rin naniniwala. Ngunit tuturuan kita sa pamamagitan ng kamay. Walang iba kundi ang oras. Katatapos lang. 3 tao ang nagsiksikan at nanginginig na parang aso. Huwag ka dito. Mali ang lola ko. Sa mataas na gilid. Nasa state of half consciousness ako. Hating gabi na at hindi humihilik ang AI. Talaga. Hindi nagtagal ay pinigilan at itinali ang 3 lalaki. On the way para tawagan si Mr. Chi, may pinadala siya dito. Mayroon akong 3 voluntaryo. Huwag kang mag-alala, inalagaan mo ito. Tiyaking pinoprotektahan nila ang hangganan. Hanggang sa huling sandali, halika sa pagsasanay sa susunod na araw. Pagod na ang mga hayop, pati na ang prinsipe. Pagkahilo sa mata ang halimaw na inilabas ng guro upang hamanin sa pagkakataong ito, kahit si Kaubang ay walang kapangyarihan. Water Bear, malalim isip, imposibleng masira ang depensa. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng halimaw. Espesyal na ganito. Deep Variation Water Bear Level 12 Elite na nakatagong katangian, pagkatapos ay activate ang nakatagong estado. Halaga ng palitan, ang sangkap ng Water Bear Worm ay bababa sa pinakamababa nito ay kulot na hindi gumagalaw sa lugar, kasabay nito, lahat ng uri ng mga posibilidad. Isusulong ang paglaban sa napakalakas na antas. Si Kaubang ay mukhang nag-iisip, oras na talaga para isipin ang 3 halimaw.
O maaari mong pirmahan itong water bear worm at tapos na ito. Ang water bear worm ay maaaring nasa kalawakan pa rin. Sa nuclear irradiation irigasyon temperatura ng -200 degrees Celsius umiiral sa iba't ibang malupit na kapaligiran matibay ang buhay pagkatapos ng pagbabago, ang puwersa ng buhay ay tataas ng isang antas. Sa mga ganitong uri ng maanomalyang katangian lahat sila ay napaka-resistant. Isang bagay bagaman ang ganitong uri ng hayop ay may napakalakas na kakayahan sa pagtatanggol sa sarili. At isang tanga na may tanga. Walang mga salita upang i-coordinate. Siguro kailangan kong kumuha ng mas mahabang ruta. O isang nagtatanggol na hayop. Siyempre, kung lumilipad ka sa himpapawid, o ang nakakagamot, mas mabuti. Sabay-sabay. Isang sigaw sa di kalayuan pinutol ng distansya ang thought circuit ng kaubang kaya sumunod ka sa sigaw. May nakita akong hayop na dumating. Kailangan mong iwasan ang iyong sarili. Paggalang sa mga hina na walang dugo muli silang itinapon sa hangin. At gamitin ang matutulis na sungay nito para tumagos dito. Nagmamadaling sinabihan siya ng guro na huminahon. Kapag nakikipaglaban sa malalaking volumetric na hayop, lumayo kay Ra. Para maiwasan ang hindi magandang mangyari nakita ni Kaubang ang kanyang mahiyaing personalidad ito ay malinaw na may pagpapabuti. Tingnan mo. Naging epektibo ang iyong pagsasanay. Pagkatapos kunin ni Kaubang ang telepono pagkatapos ito ay ipinadala sa boses ni Leo Shamlin Ginoong Kau mayroon ka bang libreng oras ngayon? Gusto kitang imbitahan sa hapunan. May mga kaibigan din dito na gustong sumama. By the way, ipapakilala kita sa lahat. Hindi ko alam kung matatanggap mo. Marinig ang nakakabigay puri na boses na iyon nakita ko rin na medyo kakaiba. Ngunit pagkatapos ng huling yugto ng Black Forest, ang kumpanya ay nawalan ng 7 milyon. With the power ng isang animal teacher na katulad ko sila ay natural na walang pagsisikap na akitin kaya hindi na makapag-isip pa si Kaubang magkita tayo sa gate ng school ko after school. Pagkatapos ng klase sumakay si Kaubang sa kotse nag-abala pa si Tito Sam na sunduin ako. Sobrang nakakahiya. Iligtas mo si Sam Lam na tumatawa. I don't mind, convenience lang naman. Nagkataon na nag-aaral din ang anak ko sa paaralang ito. Ngunit ang anak na babae ng dinastiyang Wu ay nagbukas ng maskara sa labanan ng ama pangalawang beses ko na itong pumasok sa school ngayong taon. Ang unang pagkakataon ay noong nagsimula ako. Iligtas mo si Sam at ibahin mo ang usapan. Tama, Ginoong Kau. Hindi ko alam kung may oras ka. Upang matulungan ang aking anak na babae na umasenso sa ranggo ng animal bender tumingin si Tol sa pusa. Nahawak ng dalaga sa kanyang kondongan ang bawat linya ng mga katangian ay lumitaw sa iyong mga mata. Catmint grade 12 normal na katangian pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo at tumingin sa hangin. Nasa opisina ako tuwing Sabado. Maaari kang pumunta sa aking opisina para sa katapusan ng linggo. Pagkatapos ay huminto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Sinabihan ko ang aking anak na umuwi muna. Ako at si Mr. Gao. May kailangan akong harapin. Ang pagdududa ay lumitaw sa puso ng Kaubang kung ito ay pupunta upang makita ang mga kaibigan. Bakit ko sinabi sa anak ko na umuwi muna? Ito ay kakaiba. Pagkatapos ay hindi niya maiwasang magtanong kay Sam Lam ano ang iyong mga kaibigan. Ngunit isave ang ginseng na katagong bukas Ginoong Kau, kung hindi ka sasama, malalaman mo kung bakit. Sa hotel naglakad lang si Hai. Sa loob nalaman kong luxury hotel ito. Sa pamamagitan ng page paint style maaaring pumunta dito ang mga tao para kumain. Tiyak na hindi ito ang tamang uri. Pagkapasok sa VIP room 5 sila sa loob, 6 silang lalaki at babae. Nang makita ko ang kagubatan, isa-isa akong tumayo. Sinimulan ni Save Sam Lam na ipakilala ang mga tao sa Kaubang ito si Captain Song Su ng Donkey Firefly Hunting Team. Ngunit nang ipakilala si Tho kay Kapitan Jiang tapos magsalita ka. Iligtas mo yung taong sinabi mo kanina. Hindi ako makapaniwalang lalaki iyon. Agad kang nilukot ni Tol bang nagkataon lang. Lahat ng nakaupo dito ay
Hunting squads ng parehong kulay yung mga tumitingin sa'yo ng puno ng saya. Paggalugad at pag-aalinlangan ito ay gumagawa sa akin. Pakiramdam lubhang hindi komportable. Iligtas si Sam Lam at buksan ang mga salita kung sapat na tayo, magsimula na tayong kumain. Ngunit hindi masaya si Jiang. Sandali lang sa tingin ko ay hindi masyadong maganda ang mukha ni Mr. Kaobang. Dumating din ba tayo bigla? Dapat magalit si Mr. Kaobang, huwag mong patawanin ang iyong sarili. Ano ang pananakot mo sa mga bata? Parang nasa labas ang mukha na ito. Saan pupunta ang akin? Iligtas si Sam Lam bilang isang tagapamagitan, hindi pagkakaunawaan ang lahat. Hindi ko muna nilinaw kay Mr. Kao. Hindi ako nag-iisip ng mabuti. Mga kapatid, huwag pansinin si Cho. At dinampot niya ang baso ng alak. Ito pala. Ngunit narinig ko na si Jikaw ay isang henyo sa pagtuturo ng mga hayop. Noon pa man ay gusto kong direktang masangkot. Halika, Ginoong Kao, magpakita ng paggalang sa iyong mukha. Sa wakas ay nakita ko ng malinaw. Sa ibabaw, ang mga taong ito ay mukhang masigasig. Ngunit sa katunayan ang anino ay nagsasabi ng hangin pagbubuta sa isa malinaw naman, but a Red Gate party even save this ginseng, mas malaki ang halagang dinala ko sa kanya. Ang sweldo na ibinayad niya sa kanyang sarili. Kahit anong sabihin niya, may utang siya sa akin. Heto na naman tayo, ginagawa ang mga bagay na ito. Kaya tingnan ko, itong pink party na ginawa nyo. Anong piraso ng musika ang tututugtog pagkatapos ng lahat?